Nagsisimula ang pelikula sa paggising ng isang dalagang nasa isang kakaibang silid, kung saan nakatayo sa isang bilog ang ilang tao. Tinawag niya sila, ngunit tila lahat ay nasa isang uri ng pagkatulog. Sinubukan ng babae ang iba't ibang bagay, gumalaw pasulong, paatras, at kahit abutin ng isang sundalo na nasa tabi niya. Ngunit sa tuwing lalampas siya sa pulang bilog sa ilalim ng kanyang mga paa, tumutunog ang isang malakas na buzzer. Biglang nagsalita ang isang lalaki mula sa kabilang panig ng silid. Sinabihang huwag na siyang gumalaw. Sinabi nitong may nagmamasid sa kanilang lahat, ngunit wala siyang ibang impormasyon. Maya-maya, may isa pang babaeng nagising at biglang nagpanik. Sinubukan siyang pakalmeyin ng lalaki, ngunit labis ang kanyang takot at lumabas siya sa bilog. Pagkaraan ng ilang millisecond, tinamaan siya ng isang kuryente mula sa gitna ng bilog at agad na namatay. Sa puntong ito, bumukas ang mga ilaw at nagising ang lahat ng tao sa silid. Makikita na may humigit kumulang 50 katao sa kakaibang silid na ito. Nakapwesto sila sa dalawang magkakapatong na bilog na nakapaligid sa isang itim na domo sa gitna. Habang nagpapanik ang karamihan, napansin ng isang batang Asyano na maaari niyang kontrolin ang mga ilaw sa sahig. May ilang palaso sa sahig, tig-isa para sa bawat tao sa silid. Isinara ng lalaki ang kanyang kanang kamao, dahilan para huminto ang ilaw sa harap ng isang babae. Pagkatapos ng ilang segundo, tinamaan ng kuryente mula sa domo ang babae at namatay. Nang maunawaan ang nangyari, sinabi ng Asyano sa lahat ang tungkol sa mga ilaw sa sahig. Napagtanto ng mga tao na makikita lamang nila ang ilaw na maaari nilang kontrolin. Samantala, isang buntis sa unahang hilera ang nakatuklas ng higit pa tungkol sa nangyayari. Napansin niyang tumutunog ang buzzer tuwing isinasara nila ang kanilang mga kamao. Sa loob ng humigit kumulang 2 minuto, may tinatamaan ng kuryente sa silid. Sumigaw siya na sila'y bumoboto at pumipili kung sino ang mamamatay sa pamamagitan ng pagsasara ng kanilang kamay. Binanggit din ng buntis na hindi gumagana ang pagboto sa mga patay na o hindi pagboto. Sa ganitong kaso, pumipili ng random ang domo at pumapatay. Biglang nagsalita ang isang lalaking nakasuot ng checkered na jacket at sinabing kailangan nilang gumawa ng estratehiya para malaman kung ano ang nangyayari. Sa paraang tila walang awa, iminungkahi niyang bumoto silang patayin muna ang matatanda. Magbibigay ito sa kanila ng 2 minutong pagitan para mag-isip. Ilang minuto ang lumipas. Ang unang matanda, na 82 taong gulang, ang namatay sa kuryente. Bagamat lahat ay nabigla, agad silang nagpatuloy sa kanilang susunod na plano. Tinanong nila ang sundalo kung may alam siya tungkol sa nangyayari, baka isang alien invasion, pero wala rin siyang ideya. Pagkatapos, isang batang lalaking nakasuot ng itim na shirt ang nagsimulang magkwento ng kanyang naalala bago siya napunta roon. Naaalala niyang nasa traffic siya at tumatakas mula sa Los Angeles bago siya nawala ng malay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magsimula muli ang bipang. Tulad ng napag-usapan, bumoto sila at pinatay ang pangalawang matanda. Nagsalita naman ang pangatlong matanda, na nagsabing naaalala niya ang mga alien, kung paano sila magsalita at ano ang hitsura nila. Ngunit inisip ng iba na nagsisinungaling siya para lang mabuhay. Kaya ilang segundo pa, namatay rin siya. Kahit na sunod-sunod na pinatay ang matatanda, wala pa rin silang nakukuhang impormasyon. Kaya tinanong ng Asyano kung sino ang susunod. Napatingin ang lahat sa isang babaeng nakasombrero na nagsabing siya'y 52 taong gulang at nakaligtas kamakailan sa breast cancer. Sinabi ng lalaking naka-checkered jacket na siya na ang susunod dahil mas malapit na siyang mamatay. Ngunit tumutol ang isang babaeng doktor, na sinabing hindi totoo yun. Napaikan ng lalaki kaya siya ang binoto at namatay. Pagkatapos ng ilang katahimikan, iminungkahi ng babaeng survivor na alamin kung bakit sila napili para sa bilog na ito. Ngunit karamihan ay ayaw magsalita. Sinabi ng isang lalaki mula sa likod na ang pangalan niya ay Craig at ang babaeng katabi niya ay ang kanyang asawa. Nakiusap siyang huwag patayin ang kanyang asawa. May iba pang nagsabi na kilala nila ang isa't isa, pero tumanggi silang ibunyag ang kanilang relasyon. Maya-maya, random na namatay ang isa pang tao. Pagkatapos nito, tumuon ang grupo sa isang lalaking Hispanic, ngunit hindi siya marunong mag-Ingles. May isang babaeng nasa likod niya ang nag-alok na magsalin para sa kanya. Matapos ang kaunting pag-uusap, ibinunyag niyang ang lalaki ay mula sa Mexico at may 3 anak na babae. Dahil dito, sinimulan ng isang lalaki na nakasuot ng pulang kurbata, na abogado, ang isang talakayan tungkol sa ilegal na imigrasyon. Dahil sa labis na presyon mula sa iba, tinanong ng tagapagsalin ng Hispanic na lalaki kung legal siyang nasa US. Sumagot ang lalaki na hindi, ngunit tila hindi ito nagbago sa opinyon ng karamihan. Sa halip na siya ang mamatay sa susunod na bipang, isang batang babae sa harapan ang tinamaan ng kuryente, na ikinagulat ng ilan sa grupo. Di nagtagal, nakilala ng isang pulis sa likod ang isang lalaking may tato na Raul, na nasa unahang hilera. Inakusahan niya itong nanakit ng kanyang kasintahan. Sagot ni Raul, nararapat lang yun sa babae. Tulad ng inaasahan, si Raul ang susunod na tinamaan ng kuryente. Pagkatapos nito, isang babaeng blonde mula sa harapan ang nagteorya na ang kanilang layunin ay tukuyin kung sino ang mabuti at sino ang masama. Tumutol ang isang lalaki, na nagsabing ang mga dumukot sa kanila ay gusto lamang makita silang magpatayan para sa libangan. Ngunit sumang-ayon ng isang blonde na lalaki sa teorya ng babae, na nagsabing sila nga ang pumipili kung sino ang nararapat mabuhay. Sa puntong ito, nagtaas ng tanong tungkol sa lahi ang isang batang black na lalaki. Sinabi ng ilang puting kalahok na walang kinalaman ang lahi sa bilog. Ngunit nagpatuloy siya sa argumento. Nagbabala ang iba pang African American na itigil niya ang paksa.
dahil maaari siyang maging target. Di nagtagal, nagkaroon ng mainit na pagtatalo, at sumingit ang pulis na nagbitaw ng tahasang racist na mga salita. Nang magsimula ang bipang muli, ang pulis ang sumunod na namatay. Pagkatapos ng tensiyong tagpo, sinabi ng sundalo na hindi sila dapat mag-away sa isa't isa at sa halip ay subukang alamin kung ano ang nangyayari sa kanila. Nang sumunod na magsimula ang bipang, ang buntis na babae at isang lalaki ang napili, at ang gintong ilaw ay tumama sa kanilang dalawa. Muling bumoto ang lahat, at agad na tinamaan ng kuryente ang lalaki at namatay. Makalipas ang ilang sandali, ang lalaking nakasuot ng itim na shirt at ang sundalo ay nag-isip na dapat nilang protektahan ang buntis na babae pati na rin ang bata. Ngunit nagkaroon ng madilim na pagbabago ng sitwasyon sa susunod na bipang, kung saan parehong ang buntis at ang bata ang napili. Isa sa kanila ang siguradong mamamatay. Ngunit biglang itinaas ng isang lalaki sa likod ang kanyang dalawang kamay. Sumisigaw na dapat silang dalawa ang mamatay. Nilabag niya ang patakaran ng circle, kaya siya ang tinamaan ng kuryente at namatay. Dahil sa walang kabuluhang kamatayan sa paligid, ilang tao ang nagsimulang magboluntaryo na wakasan ang kanilang buhay. Isang matandang lalaki ang lumabas sa kanyang bilog, at isang kabataan na nakaramdam ng matinding pagkakasala sa pagboto laban sa iba ang gumawa rin ng parehong hakbang. Sunod, inasahan ng lahat na ang sundalo ang magboboluntaryo, ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang sapat na ang kanyang sakripisyo sa buhay, lalo na't kakauwi lang niya mula sa paglilingkod sa Afghanistan at gusto niyang makabalik sa kanyang pamilya. Habang nauubos ang oras, isang babae mula sa likuran ang naglakad palabas matapos sabihin na nawalan siya ng anak na lalaki ilang buwan na ang nakalipas. Bigla, isang lalaking nakasuot ng suit sa harapan ang nagtanong sa babaeng blonde sa tabi niya kung siya ba'y isang porn star. Sumagot ang babae ng hindi, ngunit patuloy siyang tinutukso nito. Iniimbestigahan ang kanyang pagkatao at kung paano siya kumikita. Dumating ang susunod na round ng pagboto, at lahat ay bumoto para patayin ang lalaki. Habang umiiyak ang blonde, sinabi ng isang lalaking nasa edad 40s na may salamin na dapat isaalang-alang kung sino sa kanila ang may mga anak. Sinabi ni Craig na siya at ang kanyang asawa ay may isang anak na babae, habang iminungkahi naman ng lalaking may salamin na ang mga walang anak ay dapat magsakripisyo. Lumala ang sitwasyon nang tanungin ng abogado ang isang babae sa likod kung may anak o asawa siya. Dati nang nagpakita ng konserbatibong pananaw ang abogado laban sa Hispanic na lalaki, at ngayon ay tila siya naman ang tina target dahil maiksi ang kanyang buhok at parang lalaki kung manamit. Hindi umatras ang babae at sinabing siya ay isang lesbiana at may asawa siyang babae. Lalo itong nagpagalit sa abogado, ngunit hindi niya napansin na nagsimula na ang susunod na round ng pagboto. Ilang segundo ang lumipas. Bumoto ang lahat at siya ang tinamaan ng kuryente. Pagkatapos ng isa pang mainit na talakayan tungkol sa kanilang susunod na hakbang, muling nagsimula ang bipang. Sa pagkakataong ito, ang babaeng doktor at ang black na lalaki na nakakakilala sa kanya ang parehong napili. Nagdesisyon ang dalawa na magpakamatay ng may dignidad, kaya magkasamang lumabas sila sa kanilang bilog. Habang mabilis na nauubos ang bilang ng mga tao, napunta ang usapan sa trabaho at kontribusyon sa lipunan. Habang abala sila sa diskusyon, biglang tinamaan ng kuryente ang asyano. Patuloy na ipinaliwanag ng lalaking may salamin na mahalagang malaman kung sino ang mas malaki ang naiaambag sa lipunan. May ilan na sumang-ayon, ngunit ang iba ay tumutol sa paghusga sa tao batay sa kanilang trabaho. Sa susunod na round ng pagboto, ang babaeng tagasalin ang tinamaan ng kuryente. Ngayon, karamihan ay naniniwalang dapat ng susunod ang Hispanic na lalaki dahil hindi siya marunong mag-Ingles. Ngunit itinuro ng lalaking nakaitim na shirt ang pattern ng kanilang mga pagboto kamakailan. Sinabi niya na ang mga taong hindi boboto laban sa bata o sa buntis ay mabilis na nawawala. Nang banggitin ang issue ng sides, sinimulan nilang bilangin kung sino ang nagnanais protektahan ang dalawang babae at sino ang hindi. Sa susunod na round ng pagboto, ang batang bata at ang Hispanic na lalaki ang parehong napili. Agad na isinakripisyo ng Hispanic na lalaki ang kanyang sarili. Muling nagsimulang manggulo ang lalaking may salamin, na pumapanig sa grupo na nais patayin ng buntis na babae at ang bata. Pinilit nilang kumbinsihin ang mag-asawa at ang black na lalaki na sumanib sa kanilang panig. Gayunpaman, nang ang bata at ang lalaking may salamin ang napili sa susunod na round, ang karamihan ay bumoto laban sa lalaki. Nagulo ang grupo sa isang magulong pagtatalo, ngunit hindi alintana ng bipang kung handa sila o hindi. Dahil dito, mabilis silang bumoto laban sa isang lalaking may putol na braso upang makakuha ng kaunting oras para sa kanilang sarili. Nagbigay din ito ng bagong dinamika. Ang grupong nais patayin ng buntis na babae at ang bata ay nagkaroon na ngayon ng mayorya. Lumabas na ang black na lalaki ay pumili na ng kanilang panig at nais na patayin ang bata sa susunod na round. Gayunpaman, ang sundalo, na naging de facto na leader ng kabilang grupo, ay sinubukang iligtas ang bata. Sinabi niya na dapat nilang subukan ang mag-asawa sa pamamagitan ng pagboto laban sa babae upang malaman kung magsasakripisyo ang lalaki para sa kanya. Neutral ang mag-asawa hanggang ngayon, ngunit sinimulan ng sundalo na idiin sila. Kinausap niya si Craig, sinasabing kung hindi siya magsasakripisyo, maaaring mamatay ang kanyang asawa sa susunod na round. Nang magsimula ang pagboto, sa huling segundo, sumuko si Craig at sumang-ayon na tumulong sa sundalo. Binago nila ang kanilang boto at pinatay ang black na lalaki, na naging dahilan upang maging patas ang bilang ng magkabilang panig. Pagkatapos niyang mamatay, nagalit ang lalaking blonde kay Craig at tinanong kung sila at ang asawa niya ay totoong kasal.
Sumali ang grupo sa pagtatanong, at tinanong ng lesbian ang asawa kung ano ang pangalan ng kanyang asawa. Sa isang nakakagulat na twist, hindi niya maalala ang pangalan, kahit na sinabi ito kanina. Sa huli, inamin ni Craig na hindi sila kasal at sinubukang isisi ang lahat sa babae. Ngunit siya ay pinatay nang matapos ang susunod na round ng pagboto. Makaraan ang 2 minuto, nagsimula muli ang pagboto, na nagresulta sa isang tie sa 5 tao, ang lalaking blonde, ang sundalo, ang babaeng may cancer, ang babaeng blonde, at ang lesbian. Isang mabilisang revote ang isinagawa, at lahat maliban sa lalaking blonde ay tinamaan ng kuryente at namatay. Ngayon, may 2 malinaw na leader na natitira, ang lalaking blonde na nais patayin ang buntis na babae at ang bata, at ang lalaking nakasuot ng itim na shirt na gustong iligtas sila. Muling nagsimula ang pagboto, at lahat ay bumoto maliban sa isang lalaking may tiyan na nasa kalagitnaan ng edad. Dahil dito, ang peking asawa ay namatay, na nag-iwan ng 5 tao. Napansin ng lalaking nakaitim na shirt na ang matandang lalaki ay hindi pa bumoboto sa buong proseso ngunit nananatiling buhay. Pagkatapos, manipulahin ng lalaking nakasuot ng itim ang lalaking blonde sa pag-iisip na lahat sila ay boboto laban sa matabang lalaki. Ngunit, sa lihim, ang lalaki sa itim at ang buntis na babae ay may di napag-usapan na kasunduan at pinatay ang lalaking blonde. Sa isang akto ng kabayanihan, nagboluntaryo ang matandang lalaki na huwag bumoto, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos nito, tanging ang lalaking nakaitim na shirt at ang 2 babae na lang ang natira. Pinag-isipan ng lalaki ang posibilidad na ang mga alien ay nagsasagawa ng eksperimento upang maintindihan ang sangkatauhan, kung paano nila hinuhusgahan ang isa't isa at kung ano ang mahalaga sa kanila. Handa na siyang mamatay ngunit pinaalalahanan ng 2 babae na isa sa kanila ang kailangang magdesisyon kung sino ang mabubuhay. Sa kabila ng takot, sinabi ng bata na magsasakripisyo siya para sa kapakanan ng sanggol. Ang lalaki sa itim na shirt ay nag-alok na sumama sa kanya at sinabing maghintay ang bata hanggang magsimula ang bipang. Sa isang nakakagulat na twist, nang lumabas ang bata sa kanyang bilog, bumoto ang lalaking nakaitim laban sa buntis na babae. Dahil dito, parehong nahulog ang buntis na babae at ang bata, at napagtanto natin na matagumpay na namanipula ng lalaking nakaitim ang 2. Gayunpaman, walang nangyari dahil nananatili pa rin ang lalaki sa silid. Sa kanyang pagkalito, nagsimula muli ang bipang. Iniisip niya na papatayin na rin siya ng mga alien. Ngunit biglang tumigil ang tunog at napagtanto niyang may isa pang naroroon sa silid, ang hindi pa isinisilang na sanggol. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng sanggol, na nasa sinapupunan ng babae, at ang kanyang sarili. Biglang nagbago ang eksena, at nakita natin ang lalaking nakaitim na shirt na nagising sa labas. Sa Los Angeles, tumayo siya, tumingin pataas, at nakita ang maraming alien na barko sa kalangitan. Sumama siya sa isang grupo ng mga natirang buhay na nakatayo malapit, nakatingin sa mga spaceship.